Bakit mo hinahanap ang asawa ko? Isa ka rin ba sa mga babae ng asawa ko? Para sabihin ko sa'yo, hindi lamang iisa o dadalawa ang kabit ng asawa ko. Marami kayo. Inaakusahan mo ba akong babae ng asawa mo? May ebidensya ka ba? Baka idemanda kita sa ginagawang mong yan. Sinisira mo ang karangalan ko! Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Oh, Marga. Lalaki na naman ang anak natin. Tingnan mo yung ilong, ha? Bibig. Para sa akin talaga. Sira na naman ang figure ko nito eh. Ano ka ba? Biyaya sa atin ng pong-make up niya. Bago natin, baby. Oh, hello, baby. Welcome to the world. Sino mag-aalaga nito? Maliit pa yung sinundan niya. Huwag mo munang alalahanin yan. Bagong pangalan ka, kaya iwasan mo munang ma-stress o magalit. Paano hindi ako mai-stress? Nadagdagan na naman ang pagkakagastusan. Marco, ano ka ba? Sarili mo lang sinasabihin mo lang ganyan? Totoo naman ah. Magkano lang naman ang sinasahod mo? Kulang pa nga sa amin ang dalawa ng anak mo. Ito ang iba't-ibang dahon para sa'yo at para sa bagong panganak mong anak. Isa pa ang matandang ito. Oo. Inang, magandang umaga ho. Ang aga-aga ninyong nangapit bahay, ha? Ay, siyempre, para dito sa bago kong apo. Dinahan ko ang mag-ina mo ng iba't-ibang dahon, pampaligo nilang dalawa. Ano bang mga yan, inay? Ang dami-daming dahon. Aanhin namin ang mga dahon na yan. Para nga sa inyong dalawa ng apo ko. Pampaligo ninyo. Lalong-lalo ka na para hindi ka mabinat. At para na rin sa apo ko para sa kanyang unang paligo. Ano pang ginagawa mo? Napaliguan mo na ba yung bagong panganak mong anak? Tulungan mo nga yung asawa mong bumangon para makapanligo na rin siya habang pinapatulog ko tong baby niyo. Mamaya para ho siya maliligo na eh. Ano? Mamaya pa? Ngayon nga ang tamang oras para maligo siya. Magandang maligo sa umaga. Hayaan nyo na lang siya na total. Tatawan naman na yan eh. Di pwedeng hayaan mo na lang sa gusto niya. Bagong panganak lamang siya. Anong magagawa natin, Nay? Ayaw niya yung maligo kayo ni. Ewan ko sa iyo. Tinuturuan ko kayo ng tamang paraan para hindi kayo magkasakit Tigas ng ulo niyo. Pag nagkasakit ang mga yan, nako, huwag kayong lalapit-lapit sa akin. Oh, wala lang inay. Natutulog na yung baby. Bumangon ka na dyan para makapaligo ka na. Nakahanda na ba ang banyo? Oo, kanina pa. Teka, tutulong na kitang bumangon dyan. Sige, alalayan mo ako at medyo nararamdaman ko pa ang hapli. Teka, sandali. Ayan. Dahan-dahan ha. Bakit ganito ang loob ng banyo? Bakit makalat? Kala ko ba, inihanda mo ng banyo? Nakahanda na nga. Ayan Pati upuan mo, ininda ko na para hindi ka na mahirapan sa pagtayo. Ayan Kung nakahanda na, bakit nandyan pa rin ang batya na puno ng tubig at may mga dahon pa rin? Yan ang hinanda ko na pampaligo mo. Maligam-gam na tubig yan. May dahon. Ano? Talaga palang sinunod mo ang gusto ng nanay mo. Ano naman kung sinunod kong sinabi ni inay? Para din sa'yo naman yan Gusto nung gawin, tsaka yan talagang pinapaligo ng bagong panganak. Para sa akin? O para sa kanya? Ano ka ba naman? Para sa'yo siyempre yan. Ikaw nga itong inaalala niya para walang masamang mangyari sa'yo. Para sa akin daw, ang sabihin mo, masyado siyang pakialamera. Ang gusto lagi ang nasusunod. Ano ka ba naman, mahal ko, sweetheart? Pati ba naman yan
magandang pinapakita ng inay, binibigyan mo ng masamang kahulugan. Tama ba naman ang ginagawa ng nanay mo? Pinapakialaman pati pampaligo ko. Papaano kung nagalis ako dahil sa mga dahon-dahon na yan? Sinong mangangati? Siya ba? Ako naman ang kakatihin eh. Anong galis-galis na sinasabi mo dyan? Yan na nga yung dahon-dahon na pampaligo ng bagong panganak. Ano ka ba? Hindi ako maliligo kung yan ang pampaligo ko. Oh, saan ka ba galing at ang tagal mo? Hindi mo ba pinabigyan yung kay kuya? Yung hiniram yung pera? Bakit ang tagal mo? Imbis na nakakain na kami ng itay mo nintay ka pa namin. Bakit niyo pa ako hinintay? Inihanda ko naman ang lamesa bago ako umalis. Ayaw nga ng itay mo na kumain na hindi tayo sabay-sabay. Bakit ka nga ba natagalan? Bibigay mo lang naman yung pera sa kuya mo. Nagtatalo pa kasi sila nang dumating ako eh. Ayoko nang basta na lamang papasok sa eksena habang nag-aaway sila. Kaya nilaro-laro ko muna yung mga pamangkin ko. Siya, sige. Oh, ang itay mo, tawagin mo na nang makakain na tayo. Ang itay? Nasa lubong ko nga ho siya sa pintuan ng bahay natin kanina ni na kuya eh. Ano naman ang ginagawa ng itay mo doon? Ewan ko ho. Kasama nga ho niya ang kumadrona na nagpaanak kay Ate Margo eh. Ano? Ano ba naman kayo, itay? Dinala dito si Tita Arceline nang hindi naman sinasabi sa amin ng asawa ko. Paano ko pa nga masasabi sa inyo? Nasalubong ko na nga lang si Arceline sa daan kaya ko siya niyaya dito sa inyo. May pupuntahan pa raw, kaya nang mapadaan kami dito sa bahay nyo, niyaya ko na siya. Niyaya nyo nang hindi man lang nyo pinapaalam sa amin na mag-asawa kung gusto namin o hindi. Ano naman ang aayawan ninyo? Para naman sa asawa mo ang mga sinabi ni Arceline. Alam ko ho, pero nakita naman ninyo at tsura ni Marco, no? Nang dumating kayo. Hindi nakabihis. Ano naman kung hindi nakabihis? Ano pa nga ba ang aasahan namin ni Arceline na kasuotan ng asawa mo? Nasa bahay nga lang kami. At isa pa, para hindi na kayo maabala pang puntahan siya sa center o sa bahay. Kaya dinala ko na siya dito sa bahay nyo. Kaso nga ho, itay, ayaw ni Margo ang haharap sa tao nang hindi man lang nakabihis na maganda. Ay, nako. Yang asawa mo talaga. Tigil-tigilan na nga niya ang kaartiyahan niya. At 3 na ang apo nyo. Bakit kasama ng itay mo ang kumadrona ng hipag mo? Hindi ko alam. Nasalubong ko nga ho sila sa pintuan ng bahay ni na kuya eh. Oh, andyan na pala ang itay eh. Oh, siya ano? Nandyan ka na pala. Saan ka pa ba pumunta O itong nagsabi sa akin, nakakain na tayo. Nakita ko kasing dumaan yung kumadron ng manugang mo. Kaya ako niyaya sa bahay ng anak mo. Bakit mo siya niyaya sa bahay ng anak mo hindi mo naman bahay yun? Para nga masabihan niya yung manugang mo kung ano ang dapat niyang gawin at kapapanganak pa. Ang manugang mo pala ang sadya Di sana umuwi ka na nang nakakain na tayo. Diyan lang naman ang bahay nila Iniwanan mo na sana doon. At nang hindi na masyadong lumamig tong pagkain. Paano naman kasi itong anak mo, kinausap ako, kaya hindi ako kaagad nakabalik dito sa bahay. At anong sabi ng anak mo? Ay, nako. Ang anak mong yon, sa halip na magpasalamat sa ginawa ko, nagreklamo pa. Bakit nagreklamo ang anak mo? Bakit ko raw niyaya ang komando na dun sa bahay nila nang hindi pinapaalam sa kanila? Nakaisyo hindi raw nakapagbihis ang manugag mo, kaya dapat daw ang sinasabi muna sa kanila kung isasama kang tao doon. Ay, diyan nga naman ho itay. Bakit kayo nagdala ng tao doon nang hindi ninyo sinasabi sa kanila? Ay, syempre, nagulat sila kung bakit bigla na lamang may ibang tao na darating sa bahay nila nang hindi nila nalalaman. Ano naman? Para naman sa hipag mong ginawa ko Ay, nako. Talagang mga kabataan kayo. Ayaw na ninyong kilalanin pa ang kaalaman naming matatanda sa inyo. Oh, Ano?
Pinahiram mo ang pera ng anak mo. Nagipit dahil nga sa panganganak ng manugang mo. Siya naman kasi, matigas ang ulo niya. Ayaw makinig sa inumungkahin ko sa kanya. Kung sinunod niya sana ang mga sinasabi ko, hindi siya magigipit. Ano ba kasi ang sinasabi mo sa kanya? Ang sabi ko, ayusin niya yung pwestong napakante natin na nasa gilid ng kalsada at maglagay ng paninda niya. Kung maglalagay ng pwesto, sino naman ang tatao, Ber? Alam mong may trabaho yung anak mo Sino pa? Di si Margo. Lalo na ngayon, 3 na ang anak nila. Mas lalaki pa ang gastusin nila kaysa sa dati dahil mahal ang gata sa diaper. Anak, naririto ka. Wala ka bang pasok sa trabaho mo? Nay, Sabado ngayon. Wala akong pasok. Ano naman po ba yung dala ninyo? Nabanggit kasi ng kapatid mo na inuubo yung panganay mo. Kaya dinalahan ko siya nitong dahon ng oregano. Huh? Anong gagawin sa dahon ng oregano na yan? Mabisa to anak para sa ubo ng anak mo. Kaya magpakulo ka ng tubig. At pag kumulo na, maglagay ka ng isang tasa. At ilagay mo ang dahon ng oregano ito para mawala ang ubo. At kailan pa kayo naging albularyo, Nay? Hindi naman kailangan maging albularyo ako Dahil maging ang mga doktor ay alam ang tungkol dito. Sige na. Kumilos ka na. Ako, Nay. Hindi na uso yung mga ganyan ngayon. Anong gusto mo? Tuluyang magkasakit yung bata. At pag nagkasakit, saan kayo kukuha ng pera pa-hospital? Sa amin na naman ang itay mo. Dapat ka sa panahong ito maging practical kayo Hindi mo ba alam na sa mga halaman din ang gagaling mga tabletas at iba pang mga gamot? Nay naman, panahon pa yata ni Limang yung gusto ninyong ipagawa sa amin Nasa modernong panahon lang tayo ngayon. Ngayon, kung nasa modernong panahon na tayo, ibig bang sabihin nagbago na rin ang pinanggagalingan ng mga gamot? Hindi naman, kaya lang Marlon, mas epektibo pa ang mga halamang gamot kaysa dyan sa mga tabletas na yan. Walang side effects pa. Isa pa, bakit hindi kayo magsimulang mag-ipon Abay, paano na lang ang kinabukasan ng mga apo ko kung ganyang kakarampot lamang ang sahod mo? Una. Trabaho naman ng tao kung anong sinasabi. Nagrereklamo ka ba? Ang mabuti pa, magpakulo ka na ng tubig. At nang mailagay mo na yung dahon ng oregano sa tasa ng tubig. Palamigin mo ng konti at yun ang ipainom mo sa bata. Oo na. Dami-dami mong arte. Wala ka namang pera na pagpa-hospital ng anak mo. 3 na nga sila kung nagkasakit. Kanino ka lalapit? Sa amin din ng tatay mo. Margo. Kunin mo na to, maganda to. Pag suot mo to, hindi ka basta-basta mamatahin ng mga kakilala at mga kaibigan mo. Ang ganda-ganda nga Pero bakit ang mahal-mahal naman? Siyempre, branded na bag yan Huwag kang mag-alala. Bibigay ko sa'yo ng installment. Nasa halip na 2 gigs lang, ibibigay ko sa'yo ng 4 gigs pero huwag ka nang maiingay Talaga? 3 gigs to? Oo, 3 gigs yan. Kaya 3 beses ka lang magbabayad sa loob ng 1 buwan. O kukunin mo. Kahit na mahal yun sulit naman Hindi ka lalait-laitin ng mga kaibigan mo kapag nakita nila ang mga gamit mo ay branded at mamahalin. Oo, alam ko. Sige, kukunin ko to. Pero, huwag mong sasabihin sa asawa ko, Oo, walang problema yun, Margo. Akin na, bago makita ng biyanan kong pakialamera. Kumusta na ang trabaho mo, anak? Gabing-gabi ka na naman dumating Nagpupandam ko kasi Alam nyo naman, lumalaki na yung gastusin dito sa bahay kaya kailangan. Kung sinunod mo na kasi ang sinasabi ng itay mo sa'yo hindi ka na mag-overtime. Kikita ka pa ng malaki. Hayaan nyo na, pag-usapan namin mag-asawa yan. Matagal mo nang sinasabi sa akin yan. Di ka pa rin nakakapag-desisyon? Naiintindihan mo kayo, Inay. Pero intindihin nyo na rin ang kailangan na mapag-usapan namin ito ng asawa ko. O hindi, baka maging dahilan pa nagpag-aaway namin dalawa.
Para naman sa pamilya mo ang iminumungkahi namin ng Itaybo. Oo nga ho, inay. Pero kailangan mag-usap kaming magdalawa para makapag-desisyon kami. Bakit hindi ikaw magdesisyon? Ikaw ang lalaki. Ako nga ho ang lalaki, inay. Pero kailangan pag-usapan namin mag-asawa ito. Paano kung ayaw niya? Hindi siya pumayag. Oh, paano nga ba kung ayaw ng asawa mo? Ayaw mo na rin ba? Ganon. Abay, para na rin sa inyong dalawa at sa mga apo ko ang iniisip namin ng Itaybo. Hindi na para sa amin to dahil matatanda na kami. Sige na. Huwag kayong mag-alala. Sasabihin ko na pag-uusapan namin mag-asawa ito. Ay, nako. Dahil ninyong pag-usapan yan at lumalaki na ang mga anak ninyo. Pag-aaral pa ang mga yan sa kolehiyo. Mas lalo kayong mahirapan kung wala kayong ibang mapagkukunan ng ikabubuhay. Oh, Margo, wala pa bang asawa mo? Wala pa po, inay. Kumain na ba yung mga apo ko? Hindi pa po. Ito na naman kami. Sermon na naman ang ginagawa ng matandang to. Kinakausap kita, Margo. At bakit na naman? Hindi ka na naman ba nakapagsaing? Hindi pa nga ho eh. Na naman? Ano ka ba naman, Margo? Anong oras na? Mag-aalauna na ng hapon, hindi mo pa pinapakain ng mga anak mo? Masama sa katawan ang nalilipasan ng gutom. Lalo na't mga bata pa yung mga anak mo. Papaano naman kasi, inay? Makukulit ang mga apo nyo. Talagang makukulit ang mga yan. Mga bata ang mga yan eh. Pero ano tong ginagawa mo? Pinapabayaan mo. Dapat pag mga ganyang edad pinapalo na at ipaliwanag mo sa kanila kung bakit mo sila pinapalo para matuto sila. Hindi yung pinapabayaan mo na lang. Inay, 3 na sila. Hindi ko nga maharap magsuklay eh. Ano ngayon kung 3 na sila? Ibig bang sabihin hindi mo na sila tuturuan dahil 3 na sila? Bakit kayo kasi nakikialam? Hindi naman kayo ang nasa katayuan ko ah. Marco! Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ay, ang inay mo nasaan? Nariyan ho siya sa kabila. Tawagin mo nga siya nang mailaga niya tong kamoting dala ko. Ay, ako na ho ang maglalaga, Itay. Magpahinga na po kayo. Ay, ilaga mo na't susundan ko ang inay mo dyan sa kabila. Baka nariyan na ang kuya mo ang makausap ko. Hindi sa nakikialam ako. Tinuturuan lamang kita. Dahil sa tingin ko ay nakipag-asawa ka nang walang nalalaman sa buhay. Oh, sino ang kawawa? Si mga apo ko na rin. Ang akin lang ay turuan mo ang mga anak mo. Inay, papaano ko naman sila matuturuan? Ang lilikot? Hindi katwiran yan. Bakit kami nang itay mo? 5 silang magkakapatid ng asawa mo. Pero bakit nakayanan ko silang palakihin ng tama? Pag ganitong tanghali, ay patulugin mo silang 3. Samantalahin mo ang paggawa. Hindi yung cellphone lagi ang inatupag mo. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Wala nang ginawang matandang ito, kundi ang magtalak. Ano pang ginagawa mo? Magsaing ka na. Inay, papaano naman ako magluluto? Karga-karga ko itong apo ninyo. Talaga palang wala kang planong pakainin ang mga apo ko, no? Ilapag mo na nga yan at magsaing ka na. Ako na ang bahala doon sa 2 mong anak. Ay, ano ba yung pinagtatalunan ninyo ng manugang mo kanina sa kanila? Ha? Sinundan kita, baka kako dumating na ang anak mo. Pero narinig kong nagtatalo kayo ni Margo, kaya hindi na ako pumasok pa. Ano ba kasi ang pinag-uusapan ninyo at parang nag-aaway kayong dalawa? Ay, nako. Yung kasing manugag mo. Nangangatwiran pa. Tinuturuan ko na nga Ayaw magpaturo. Nangangatwiran pa ng baluktot. Ay, ewan ko nga ba't yan pa ang napili ng anak mo. Oo nga Hindi magandang pag-ugali. Hindi na naawa sa anak mo. Nagkakadakuba na nga yung anak mo sa pagtatrabaho pero anong ginagawa niya? Nakikipagsugal pa. Ha? Nakikipagsugal ka mo? Hindi ako mismo ang nakakita, kundi sinasabi lang sa akin ng mga kasugal niya. Nako, kung ako mismo ang makakita sa kanya na nakikipagsugal,
Ay nako, ewan ko na lang kung ano mangyayari. Nahihirapan na nga yung anak mo sa katatrabaho eh. Hirap na nga sila sa buhay pero ang pakikipagsugal pa ang inatupag. Malilintikan sa akin ang manugang mong yon. Malilintikan yon! Kung ayaw mong pumasok sa eskwela, di wag! Umalis ka nga dito sa harapan ko! Baka kung ano pa magawa ko sa'yong bata ka! Margo, ano bang nangyayari dito? Malayo na ako eh. Boses mo pa rin ang naririnig ko. Dito na naman ang matandang pakialamerang ito. Bakit naririto pa siya sa bahay? Abay, pasado 1:00 ng hapon na. Hindi ba siya papasok sa eskwela? Ayaw nga akong pumasok eh. Bakit? Walang baon. Ano? Wala akong maibigay na baon niya. Kaya ayaw pumasok. Bakit nga? Hindi mo na naman binigyan ng baon. Inay, anong baon ang maibibigay ko sa kanya? Para lang sa pagkain namin ang binibigay sa akin ng anak ninyo. Nako, matuto ka na mag-budget. Hindi yung kung saan-saan mo lang nilulustay ang ibinibigay sa'yo ng asawa mo. Naku, Inay, magdahan-dahan naman kayo ng pananalita. Kung makapagsalita kayo, akala nyo kung saan-saan lang nagagastos yung perang binibigay ng anak nyo. Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Malaki-laki naman ang sahod ng asawa mo, pero hindi mo maibigay ang tama sa mga anak mo. Inay, malaki-laki nga ho ang binibigay na sahod ng asawa ko. Pero ang mamahal naman ang mabibili. Bakit? Wala ho ba kaming pinaggagastusan? Yung ilaw, tubig, pagkain, kung ano-ano pa. Ay nako, elementary pa lamang ang mga apo ko. Pero hindi mo man lang mabigyan ng baon niya sa eskwelahan. Baka nakakalimutan nyo, Inay, kung ilan ang apo ninyo. 3 sila, Inay. 3 silang pinapakain namin ng anak ninyo. Kumusta kayo ng mga bata? Ang sabi nga nila pasado 2:00 na raw kahapon. Nang mananghalian kayo. Nagsumbong na naman pala sa iyo ang nanay mo. Hindi naman nagsumbong ang inay. Ako mismo ang nagtanong sa bata. Ganun na rin yun. Oh, bakit? Masama ba? Nanay ko naman yun Masama ba? Hindi nga Kausapin masama. ko. Hindi nga masama. Pero ang masama ay magsumbong sa iyo yung nanay mo. At anong masama kung magsusumbong sa akin ang inay? Concern lang naman siya sa mga apo niya. Ang sabihin mo, pakialamerang masyado ang nanay mo. Margo, ano ka ba? Ba't nakakalimutan mo? Nanay ko yung pinag-usapan natin dito. Yun na nga eh. Hindi porkit nanay mo yun, aapihin niya ako. Ano mga api na sinasabi mo dyan? Hindi ka niya inaapi, pinagsasabihan ka lang. Pinagsasabihan, hindi inaapi. Kung umalis na kasi tayo dito, itahimik pang buhay natin. Anong aalis? At bakit tayo aalis? Saan tayo lipat? Ha? Pamana sa akin ni Itay at inay ang bahay na ito. Problema ba yun? Di ibenta mo. At yung pinagbentahan mo ang siyang gagamitin natin sa pambili ng lupa't bahay natin. At nang makalayo na tayo sa mga magulang mo. Oh, himala. Napunta ka dito sa bahay. Kala pa, hindi mo na ako maaalala pa. Pasensya ka na, pare. Medyo busy lang sa trabaho At Oo pamilya. nga eh. Napakaseryoso mo naman kasi sa buhay. Trabaho at bahay ka lang. Kailangan kasi, medyo dami ng anak Masyado ka naman kasing masipag eh. Masipag ka sa lahat ng bagay. Masipag sa trabaho at lalong masipag sa gabi. Ano bang problema at naisipan mo akong dalawin? Hindi ko kasi alam ang gagawin ko, pare. Medyo nagkakainitan sa bahay. Anong nagkakainitan sa inyo? Hindi magkasundo ang inay at si Margo. Problema nga yan, pare. Hindi ko tuloy alam kung sinong kakampihan ko sa kanilang dalawa Ganito pare. Ganito na lang gawin mo. Umiwas ka. Ha? Anong iwas? Paano ako makakaiwas magkapit bahay kami ng mga magulang ko. Bahay nga namin, tirahan namin. Dahil sila ang tumatao doon sa bahay ng kapatid ko na nasa abroad. Ang ibig ko lang sabihin pare, mag-brood ka. Nang sa ganun ay maiwasan mong maipit sa dalawang nag-uuntugang bato. Ha? Oo pare. May sarili ka nang pamilya pero hindi naman pwede na itakpin mo ang inyong mga magulang dahil hindi nila kasundo si Margo. Kaya para makaiwas ka sa posibleng pag-uuntungan ng magkabilang paring,
Mag-abroad ka na lang. Dadami pa ang pera mo. Mga pag-iisipan ko yun, pare. Mahirap kasi mapalayo sa mahal sa buhay. Naintindihan kita, pare. Basta, narito lamang ako kung kailangan mo ng tulong. O apo, pasado 2:00 na. Hindi ba't alauna ang oras ng pasukan mo sa school? Bakit hindi ka pa sumasakay ng jeep? Baka malate ka. Late na nga po ako, Lolo eh. Bakit hindi ka pa sumasakay? Dami-dami namang saking dumadaan ah. Maghahanap pa nga ako ng mauutangan ko kasi wala akong pamasahe. Ano? Maghanap ka pa ng mauutangan mo ng pamasahe mo? Hindi ka pa binibigyan ng inay mo. Ang sabi sa akin, hintayin ko raw. Pero hanggang ngayon wala pa nga. Naku apo. Mabuti na lamang at may natira pa sa pera ko. Ito. Tanggapin mo na. Yan. Ay, opo, salamat po, Lolo. Oo. Sukli ko yan sa pinamili kong abono ng palay. Ibibili ko na sana ng tinapay na pangmerienda namin ng lola mo. Pero ibibigay ko na lang sa'yo para makaalis ka na at hindi ka na malit sa klase mo. Hindi ba ninyo natatanggap ang pensyon ninyo? Hindi ba po? Sige na, sumakay ka na ng jeep para makapasok ka pa sa klase mo. Opo. Ay anak, nagigipit ka na yata masyado. Kanina lang kamuntik nang hindi makapasok ang anak mo sa klase. Nagbayad pa kasi kami ng matrikula ni Gina, tay. Hindi naman pwedeng hindi kami nagbayad ng kanyang matrikula. Lalo hindi naman pwedeng patigilin namin sa kanyang pag-aaral dahil matalino siya. Ayun na nga Patalino ang anak mo. At nakakapanghinayang kung hihinto siya sa pag-aaral niya. Alam niyo, tay, kulang na kulang talaga yung sinasahod ko Kung pumayag ka na kasi sa isinusuhestyon ko sa iyo, o di may pandagdag kita pa kayong mag-asawa. Kahit may kataasan ng sahod mo, talagang kukulangin pa rin kayo dahil 3 na ang pinag-aaral mo sa kolehiyo at high school ng 2. 8 ang anak mo, pare-pareho pang nag-aaral ay talagang kakapusin ka. Ayaw kasi ni Margo na magpatayo ko ng talya dahil kailangan namin ng kapital para sa pambili ng mga gamit. Ano kaya kung sila lamang ang magtinda? Naku, tay, lalong ayaw ng asawa ko na magtinda no. Bakit ano bang inaayawan ng asawa mo sa pagtitinda dyan sa harapan? Ayaw ba ninyo ang may ekstrang kita? Wala kasi siyang oras para bantayan ng tindahan tay. Walang oras? Oo, sadya lamang natamad. Kung tutuusin ka sa mga luho niya sa katawan, napupunta ang mga sinasahod mo na siya lang naman ang nakikinabang. Late na daw pumasok sa klase si Gina. Oo, hindi naman kasi kaagad binigay ni Lusing yung hinihiram kong pera. Pumayag ka na kasi sinasabi ni Inay. Isipin mo na lamang 3 yung anak natin. Ang sinasahod ko talagang kulang na kulang sa pag-aaral ng mga bata. Isipin mo, malalaki na yung 3. Talagang kukulangin tayo. Wala tayong ipon. Paano sila makapag-aaral kung ayaw mong pumayag? High school na naman yung isa. Kaya pumayag ka na. Pamasahe. Kulang na kulang. Tingnan mo yung isa natin nga kahapon. Nalit na dahil walang pamasahe. Anong ibig mong palabasin ngayon? Yung sinasabi kasi ni Inay at Itay, pwede tayong magtayo ng piso dyan dati sa bakanting lote. Yan na naman bang sasabihin mo? Paulit-ulit na lamang yan nakakasawa na. Kasi nga maganda ang pwesto natin. Nasa gilid tayo ng kalsada Accessible lahat ng mga motorista dito. Paano ka magninegosyo? May trabaho ka. Maliban lamang kung aalis ka ng trabaho mo. Kaso nga kulang na kulang sa pangangailangan natin. Nagpapaaral tayo, Margo. Talagang hindi ka dapat umalis.
Ipagpapalit mo ang sinasahod mo sa trabaho mo sa pagtitinda lamang ng kung ano-ano dyan sa sinasabi mong pwesto. Pwesto. Peste ang sabihin mo. Hindi nga ako aalis sa trabaho ko. Di ka aalis. Sino ang tatao dyan sa sinasabi mong pwesto, Abel? Kukuha ka ng seswerduhan mo, ganon. Sino pang tatawag hindi ikaw? Yung mga bata. Pagtulungan natin. At ano naman ang ititinda ko? Tindahan nga eh. Magtitinda tayo ng bigas. Ulam. Kung ano-ano dyan. Uling. Madagdagan yung kita para sumapat sa atin. Magtitinda ng isda. At sino nga ang magtitinda? Ikaw nga't ang mga bata, siyempre. Pagtutulungan natin yan, ito Ano ba? ako? Pagtitindahin mo ng isda? Tutulong naman daw sa atin sina inay at itay. Ayun! Nabanggit mo na naman yung mga magpulang mo. Ako, magtitinda ng isda. Huwag na! Itay, bukas na ho ang deadline ng enrollment ng kolehiyo. May pang-enroll ho ba ako? Ha? Kung hindi pa ho ako makapag-enroll bukas, hindi na ho ako papasok sa eskwela. May iba pa namang kuleyo dyan, anak eh. Hindi ba, doon ka na lang mag-aral? Itay, sarado na ho ang enrollment. Ang ibang school. At pag hindi pa ako nakapag-enroll bukas, masasaraduhan na po ako. Dahil next week na po ang start ng first semester. Kaya kung hindi ako makakapag-enroll bukas, sasama na naman po ako sa kaibigan ko na nagtratrabaho sa Maynila para makapagtrabaho ako. Ang hirap ng walang pera eh. Hindi ko mabili ang gusto ko. Anak, lumapit ka kaya kay lolo mo. Baka matulungan tayo. Lumapit na po ako sa kanya kahapon eh. Ang sabi, next week pa raw darating ang pension niya. Ha? Gina! Apo! Ang lola mo. Ayan na siya. Tinatawag ka. Lola, nandito po kami ni Itay sa kusina. Apo, ito ang pera na pang-enroll mo bukas. Ay, mano po Lola? Kawaan ka ng poong may kapal, Apo. Oh, magkano ba ang pang-enroll mo bukas? Kahit 5,000 lamang po. At ang iba ay babayaran ko po tuwing examination din namin. Ay nako, kulang pala itong nahiram ko. Magkano ba yung nahiram ninyo, inay? 4,000 lang sa 5-6 pa ni Ilyang. Sige, ako nang bahala. Dadagdagan ko na lamang po yan. Baka makahiram din ako sa kaibigan ko bukas ng umaga eh. Ito Apo, para makapag-enroll ka na at nang hindi masayang ang oras ng pag-aaral mo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. O ano, naibigay mo na ba sa apo mo ang inutang mong 4,000 kay Ilyak? Oo. Wala naman kasing kadiskarte ang ina eh. Anong walang kadiskarte sinasabi mo? Nakakadiskarte rin ang manugang mo. Yun nga lang para lamang sa pansariling tungloho at pagsugal niya. Kung bakit kasi, sa lahat ng babaeng niligawan ng anak mo yang Margo pang napili. Mabuti ka mo at hindi pa sila kasal. Kung ako lang din ang tatanungin, ayokong pakasalan ng anak mo ang Margo na yan. Ilang taon na silang nagsasama pero wala ring asenso ang buhay nila. May matatag namang trabaho ang anak mo pero hirap na hirap pa rin sila sa buhay. Paano kasi ang manugang mo inutil? Hindi ka ba naahawa doon sa panganay mo? Kung hindi pa nakautang si inay ng pampa-enroll niya sa kuleyo, hindi pa siya makapagpapa-enroll. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Alam ko yung takbo ng utak mo eh. Pagtitindahin mo na naman ako. Mas mahihirapan tayo nito, Margo. Nasa kuleyo ng panganay natin. At yung dalawang pang anak natin nasa high school na. Tingnan mo, kapag hindi ka pumayag sa gusto niya mangyari, hindi natin kayang pag-aralin sa kolehiyo yung pangalan natin. Hindi natin sila mapag-aaral. Ikaw mahina ka. Ayaw mong dumiskarte sa iba. Ayaw na dumiskarte sa iba sinasabi mo. Gusto mo pa yata magnakaw ako Bakit? Sinabi ko bang magnakaw ka? At anong diskarting sinasabi mo? Ha? Magtrabaho ako sa gabi.
At anong trabaho papasukan ko sa gabi? Sige nga, Hindi naman mahirap na trabaho yun eh. anong ibig mong sabihin? Hindi ba't may inaalok sa akin si paring Edgar? Na ano? Kinukumbinsi ka pala ni paring Edgar. Kababae mong tao eh. Nakumbinsi ka ba? Eh, kung yun bang mapagpapagaan ng buhay natin, bakit hindi? Kung gusto mo, yung trabahong inaalok sa ni paring Edgar, umalis ka na sa bahay na ito. Dahil baka kami ng mga anak mo'y madamay pa. Alam mo ang yabang mo, hindi naman magkasya sa mga anak mo ang sinasahod mo eh. Ikaw naman kasi, kung tinulungan mo sana kasi ako na magtataguyod sa pamilyang ito, hindi tayo mahihirapan ng sobrang ganito. Naintindihan mo? Ano ka mo? Ririntahan mo yung pwesto sa harap? Opo. May nakapagsabi kasi sa akin na kayo raw po ang nagmamayari ng lupa at pwesto na nasa gilid ng kalsada. Ay, ako nga. Bakit ba? Kung papayag kayo, gusto sana namin ng misis ko na rentahan at gagawin lang namin parang talipapa. Ganun ba? Ako nga ang may-ari ng lupa. Kaya lang, naipamana ko na yan sa anak ko. Wala pong problema. Di sa kanya ako mangungupahan kung papayag siya. Ganun ba? Pero sira-sira na ang bubong. Tumutulo na ga Wala pong problema. Kung papayag kayo, ako na po ang magre-repair. Ikaltas na lang po natin sa upa kung pwede. Maganda sana yung alok mo. Pero hindi na ako ang makakapag-desisyon yan, kundi ang anak ko. Ibinigay na ho ba ninyo sa anak nyo? Oo. Sa akin pa rin nakapangalan, pero naibigay ko na sa anak ko. Ganun po ba? Ano kaya kung kakausapin ko siya? Ewan ko kung ano ang plano niyo dyan. Ganito na lang. Kung gusto mo, bumalik ka na lang dito sa ibang araw at kakausapin ko pa ang anak ko kung ano ang plano niya. At saka ka bumalik. Sige po. Babalik na lang po ako dito para malaman kung anong mapag-uusapan ninyong mag-ina. Hitay. Kayo pala. Liga, tuloy kayo. Salamat anak. Isa ka yata. Nasaan ba ang mga anak mo? Parang tahimik tong bahay mo. Birthday ng nanay ni Margo, Tay. Kaya pupunta yung mga bata. Pati si Margo, nandun sila. Mabuti naman kung ganun at nang makausap kita ng sarili na. Oo, bakit ba, Tay? May problema ko ba? Gusto ko lamang itanong sa iyo kung ano ba talaga ang plano mo sa buhay. Ang ibig kong sabihin, yung plano mo sa mga anak mo. May malalaki na sila. Kolehiyo ng isa sa kanila. At ang apat sa kanila nasa high school na. Sa palagay mo ba mapag-aaral mo pa silang lahat sa sinasahod mo? Inutang na nga ng inay mo ang pampa-enroll sa panganay mo sa kolehiyo. Tay, yun nga ako ang iniisip ko Siya nga pala. Yung sinabi ko sa iyo kahapon, ano bang masasabi mo doon? Interesado ang mag-asawa na rentahan ang pwestong yun. Kung sila nga nakikita nila ang malaking kikitain sa pwestong yun, bakit hindi ninyo nakikita ni Margo ang kagandahan ng pwestong yun? Doon nga kami nagpwesto ng inay mo noon Alam niyo, Tay, kung ako lang sanang masusunod, gusto ko talaga. Kaso ayaw ni Margo Bakit kasi kailangang hintayin mo ang desisyon ni Margo samantalang nahihirapan na kayo? Huwag ko kayo magalala, Tay. Kakausapin ko muli si Margo. Abay dapat lang dahil kinabukasan ng mga anak mo ang nakataya dito. Pakiusap. Para na lamang sa mga anak natin, Margo. Para sa kanila magandang kinabukasan. Bakit mo ba ako pinipilit? Obligasyon ko bang pakainin ang mga anak mo? Ikaw ang may obligasyon. Bakit mo sa akin pinapaasa ang responsibilidad sa pamilyang ito? Hindi kita pinipilit. Nakikiusap lamang ako na sana makipagtulungan ka sa akin. Para naman sa ating mga anak ito Kung pumayag ka lang sana sa gustong mangyari na inayatitay.
Wala sanang problema. Alam mo, kahit mag-overtime, walang problema eh. Kahit gabi-gabi. Ha? Kung hindi ka makipagtutulungan sa akin, walang mangyayari sa kinabukasan ng mga anak mo. Hindi talaga kakasyang sinasahod ko, Mali. Alam ko eh, sinusulsulan ka na naman ng itay mo. Sinusulsulan man naman ko, hindi. Tama naman talaga sila eh. Mas magandang magnegosyo kaysa magtrabaho. Kulang na kulang talaga yung sinasahod ko. Ang iba nga dyan, willing na magbayad ng renta para lang makapagnegosyo sa harap ng bahay. Alam nila na mas magandang magnegosyo dyan sa lugar natin. Kung sila na nangungupahan lang gustong-gusto nila na kunin ng pwesto na yan. Tayo wala tayong babayaran at renta. Sige na, pumayag ka na. Bakit naman ako papayag? Pagmumukhain mo lang akong losyang. Malalaki na yung mga anak natin. Ha? Kolehiyo na yung isa. Nasa high school na yung dalawa. Alam mo, hindi ako nakipag-asawa para lamang gawing tindera ng isda. Margo, alang-alang man lang sa kinabukasan ng mga anak mo. Sana makipagtulungan ka na sa Hindi akin. ako pinalaki ng mga magulang ko at pinag-aral para pagtindahin mo lang ng isda. Kung ayaw mo magnegosyo, ako, gusto ko. Di bahala ka! Ay, napadaan ako kanina sa bahay ng anak mo. Narinig kong mataas ang boses. Siya lamang ba ang mataas ang boses? Pati rin yung manugang mong hilaw nakipagtaasan ng boses. Ibig mong sabihin, nag-aaway na sila? Oo. Pag alis mo kanina, papuntang palengke, pumunta ako sa kanila. Pero hindi ko na tinuloy. Dahil narinig ko silang nag-aaway. Wala naman kasing pakikisama si Margo Sarili lamang niyang iniintindi at hindi ang kapakanan ng kanilang mga anak. O, bakit ngayon ka lang? Gabing-gabi na. Pinuntahan ko yung kaibigan ko. Umutang ako sa kanya yung pera. Bakit? Wala ka bang sahod sa buwang ito? Bakit mo tinatanong? Tinatanong ko lang. Aanhin mo nga ang pera. Magtatayo ko ng negosyo. Ng tindahan. Ano? Paano ang trabaho mo? Magre-resign ka? Ikaw na nga itong nagsabing marami akong anak na pinag-aaral tapos magre-resign ka dyan sa trabaho. Mabuti yung may trabaho ka tapos alis ka. Maraming tao nga dyan Ha? Maraming naiinggit sa'yo dahil may maganda kang trabaho tapos magre-resign ka lang? Para dyan lang sa negosyong yan? Hindi ako mag-resign. Hindi ka magre-resign. Ha? Sino ang tatao dyan sa negosyong sinasabi mo? Huwag mong sabihin na ako ang magtatao dahil hindi mo ako talaga mapipilit. Ayaw mo kasing makipagtulungan sa akin kaya kukuha na lang ko ng susunod ng tao. Ano? Kukuha ka ng sweldohan mong tao? Kung kinakailangan. Ayaw mo kasing magmukhang lusyang sa sinasabi mo. Hindi kukuha ko ng ibang tao. Kung gusto mong lumaki ang kinikita mo, bakit hindi ka pumunta ng abroad? Ano? Mag-abroad ako? Oo, kaysa dyan sa sinasabi mong negosyo na wala namang patutunguhan kung ipapatao mo sa iba. Mag-abroad ka na lang, mas mabuti pa. Kaysa nahahati ang oras mo sa trabaho at sa sinasabi mong negosyo. O mag-abroad ka kung gusto mong lumaki ang kikitain mo. Ganun lang yun. Kumusta yung pinapatanong ko sa'yo? Nakabalik ka na ba dun sa pwesto na yon? Hindi pa. Busy ko kahapon at kanina. Balikan mo. Maganda ang lokasyon na yun Sigurado ko po talaga sa decision niya. Oo, sabi. Malaki-laki naman ang sahod ko. Kahit hindi ka na magtatrabaho, kaya ko. Lalo na ngayon at nagtatrabaho ng anak natin. Alam ko, pero alam mo naman ang ugali ko Gusto ko may pinagkakabalahan ako lagi. Maganda ang lokasyon na yun. Bagay na bagay talaga ang negosyong isda at gulay. Kasi bukod doon ay nasa tabing kalsada, kaya maraming kabahayan doon. Titiba tayo doon. Papatok doon ang iniisip kong negosyong gulay at isda. Gulay at isda ang ninegosyo mo? Oo, bakit? May masama ba sa negosyo na naisip ko? Wala naman. Kaso baka magkamoy isda ka niyan. Paano na ako sa gabi? Ikaw, panay kalukuhan ang alam mo. Seryoso ako.
Sigurado ka ba dyan sa iniisip mo? Gulay at isda. Oo, sabi. Lalo na ngayon. At madidistino ka na naman sa malayo. Kaya kailangan may mapaglilibangan ako. Mano po, Lolo? O apo, gabing-gabi na ay napasugod ka. May kanin pa ba ho kayo? Ha? Wala kasing pagkain sa bahay, Lolo. At nagugutom na ako eh. Bakit? Hindi na naman ba nagsaing ang inay mo? Nagsaing po siya. Pero naubos nilang lahat ang kanin eh. Magsasaing sana ako. Kaso, wala na rin po kaming bigas. Ano? Ay, tignan mo yung kaldero. May natira yata na kanin doon. Kung wala na, magsaing ka na lang. Tumingin ka na lang sa ref kung anong gusto mong ulamin dyan. Oh, sige po. Salamat po, Lolo. Ay, ano ba naman ang mga magulang mo? Ilang beses kong sinasabi sa kanila na huwag sasagarin ang lagayan ninyo ng bigas. Ang titigas ng ulo. Ngayon pagkain mo wala. Magtutuos kami ng magaling mong ama. O ano, nakapag-desisyon ka na ba? Tinatanong na ni Maring kung gusto mong sumama sa asawa niya. Bakit kasi nagdadalawang isip ka pang mag-abroad? Ikaw na rin ang nagsabing hindi na magkasya ang sinasahod mo para sa ating mga anak. Maiiwan ko kayo kasi ng mga bata. Isa pa. Matanda na si Nanette Itay. Sinong titigin sa kanila? Bakit? Ano bang tingin mo sa akin? Hindi ko kayang alagaan ang mga anak mo? Hindi naman sa ganun, Margo. Kaya lang. Mag-isa ka lang eh. Kung pumayag ka lang sana na magnegosyo tayo diyan sa harap ng bahay natin. Kahit hindi na ako lalayo, hindi na ako mag-abroad, pwede. Sige, mag-a-abroad ka? O ako mag-a-abroad? Ha? Magdesisyon ka. Tinatanong kita. Ano? Ikaw ang mag-abroad? Oo, ako ang mag-a-abroad. Dahil sawang-sawa na ako sa hirap ng buhay. Okay. Ako na lang yung mga ibang bansa. Kaysa ikaw, dito ka na lang. Bakit pa kasi nagdadalawang isip ka pa? Samantalang triple ang sasahurin mo sa ibang bansa kumpara sa kasalukuyan mong sahod. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Sino kaya itong lalaking to? Kanina pa nandito to Miss! Sexy pa rin talaga ako kung tingnan. At tinawag pa ako, miss. Miss! Ako ba ang tinatawag mo? May iba pa bang sexy? Maliban sa'yo na nandito. Wala ako lang. Oo, tama. Ikaw lang ang nakikita kong magandang binibini. At saka pala, pwede magtanong? Ano yun? Kilala mo ba si Mr. Alipio Baltasar? Mr. Alipio Baltasar? Oo, bakit? Gusto ko sanang kusapin. May tatanong lang ako sana sa kanya. Ganun ba? Yun Nakikita mo bang magkatabing bahay na yon? Yung napinturahan ng kulay asul. Bahay nila yun. Ganun ba? Sige, miss. Pupunta na ko roon. Salamat, ha? Walang anuman. Kaano kayang biyanan kong lalaki ang lalaking yun? Kamag-anak kaya nila? Bakit ngayon ko lang nakita? Bakit? Tito, narito naman po ako. Ako po yung nag-uusap ninyo ng isang buwan. Oo, natatandaan kita. Ano bang may paglilingkod ko sa'yo? Ipapalap ko lang po sana yung pwesto ninyo na nasa gilid ng kalsada. Yun ba? Opo, Tito. Baka ako nakapag-usap na kayo ng inyong anak. Oo. Nabanggit ko na sa anak ko pero hindi pa nasasabi sa akin kung anong desisyon niya. Dahil ang totoo niyan baka magpupwesto din dyan ang anak ko. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Ganun po ba?
Ay oo, dahil lang totoo dyan dati na kaming nagpwesto dyan. At talagang marami kaming customer. Nang malalaki na ang anak ko at may kanya-kanya ng pamilya, pinahinto na nila kaming mag-asawa. Dahil matatanda na raw kami, kaya ibinigay ko na nga sa anak kong lalaki bilang pamana ko sa kanya. Ganun po ba, Tito? Sige po, babalik na lang po ako dito. Baka sakaling magbagong isipan ng inyong anak at iparenta sa akin. Ay oo, balik-balik ka lang dito. Hindi ko naman kasi hawak kung ano ang nasa isipan ng anak ko. Opo, Tito, sige po. Babalik na lang po ako dito. Ay anak, nawalan kayo ng bigas kahapon, no? Oh, hindi lamang nakabili ng mas maaga si Margo Itay. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag ninyong sagarin ng bigas sa lagayan? Yung pambili sana ng bigas ni Margo ibinigay pa niya sa apo ninyo. Bilhin ng project. Bakit kasi hindi kayo nag-set aside ng extra na pera tulad ng mga ganyang gastusin sa school nila? Itay, nagamit ko kasi sa paglalakad ko sa papeles ko natira sa sahod ko. Ha? Paglakad sa papeles mo? Anong ibig mong sabihin? Mag-abroad ka? Oo, Itay. Pareho namin ginusto ni Margo ng mag-ibang bansa ako. Paano ang mga anak mo? Malalaki naman ho sila Hindi sila dapat talagaan. Tulungan nyo lang si Margo. Baki asikaso na din yung mga apo ninyo. Ang ganda-ganda ng trabaho mo. Malaki-laki naman ang sahod mo, pero nagigipit pa rin kayo. Paano naman kasi? Lagi mo na lamang sinusunod ang kapritsyo ng asawa mo. Itay naman. Hindi ba tama ako? Wala ka naman yatang kapangyarihan sa asawa mo. Dahil lahat lang ng gusto niya ay sinusunod mo. Ano? Magre-resign na sa trabaho yung anak mo? Oo. Ang ganda-ganda ng trabaho niya sa munisipyo Napakagaan ng trabaho niya. Paupo-upo lang siya sa opisinang may aircon. Anong naisipan niya at aalis siya ng trabaho? Mag-abroad daw. Ano? Mag-abroad? Oo. Nakikita mo naman na mataas nga ang sahod sa munisipyo pero kulang sinasahod dahil sa dami ng anak niya. Paano naman kasi? Lahat na lamang ng luho ng asawa sinusunod niya. Teka ka. Bakit? Saan ka pupunta? Kakausapin ko si Margo. Para ano pa? Pagsasabihan ko ang babaeng yon. Alam ko. Siya ang nagtulak sa anak mo para mag-abroad. Sabihin nating sinulsulan niya si Marlon natin. Pero wala tayong magagawa. Desisyon nilang dalawa yun mapapaaway ka lang sa manugang mong hilaw. Tay. Paano? Kayo na pong bahala sa mga apo ninyo. Ano pa nga ba? Mga apo ko yan Sino pang titingin sa mga yan kundi ako at ang lola nila? Huwag ko kayong maglalay, Tay. Padalhan ko pa yun ng extra money ni Inay. Nako, huwag mo na kaming alalahanin ng inay mo. May pensyon ako at binibigyan naman kami ng mga kapatid mo kahit papaano. Ikaw ang inaalala ko dahil mapapalayo ka sa amin na pamilya mo. Tay, wala kayong dapat na ipaglalala. Wala kayong dapat na ipaglalay, Tay. Marami po kaming Pilipinong magtatrabaho doon sa kumpanyang pagtatrabaho namin. Kaya, huwag ko kayong mag-alala. Safe ako doon. Teka, yung asawa mo nasaan? Hindi ka ba ihahatid sa airport? Ihahatid niya ko yun, Tay. May nakalimutan lang. Sweetheart, ito na pala yung brand na bag na gusto kong ipadala mo sa akin pag nandun ka na. Ano ka ba naman, Margo? Hindi pa nga nakakaalis tong asawa mo, nagpapadala ka na kaagad. Itay, hindi naman ngayon siya magpapadala kundi pag natanggap na niya yung unang sahod niya. May paparating na bus. Parahin mo na at nang makaalis na tayo. Malas yata ako sa araw na to. Napasubo yung perang dala ko. Pambayad pa man din ni Gina yung sa matrikula niya. Kailangang makabawi ako pero papaano? Wala akong kapera-pera. At sa katapusan pa magpapadala si Marlon. Ano kayang gagawin ko? Makaalis na nga muna
At maghahanap ako ng pwedeng mautangan. O ano, uwi ka na ba? Wala na akong papuhunan eh. Ay, nako, natalo ka. Kailangan makabawi ka. Oo nga eh. Kaso wala naman akong pantaya. Eh, bakit hindi ka umutang kay Merle? Nagpapautang yon. Ha? Sino Merly? Si Merle, yung napangasawa niya ay US Navy na ngayon ay pensioner na. Ha? Pensyonadong US Navy ka mo? Ay, oo, kaya maraming pera yun. Ah, sandali. Saan ko siya makikita? Nakikita mo ba ang malaking bahay na katapat ng malaking akasya? Bahay nila yun! Ha? Yung 2 grados? Oo! Subukan mong umutang sa kanya. Nagpapautang daw yan, kaya lang may patong. Ah, hindi baling may patong. Basta ang importante, makautang ako. Baka sakaling makabawi ako sa sugal. Ano? Wala kang pangbayad sa matrikula mo? Bakit? So, makalaw na po kasi ang final exams namin. Kahit kailangan makabayad na po ako ng buong tuition fee ko. Buong tuition fee? Opo. Nung isang buwan kasi, ay nag-promissory note na ako. Kaya may utang ako sa school na yun. At dapat kong mabayaran kasama ang tuition fee ko sa final exams namin. Dahil kung hindi na ako makakapag-exams ng finals namin. Hindi na pwede ang promissory note dahil final exams na nga ako eh. Hindi pa ba nagpapadalang itay mo? Hindi pa raw eh. Pang-4 na buwan na niya sa abroad eh. Hindi pa rin nakakapagpadala. Ang sabi ni Inay, nagbabayad pa raw si Itay sa placement fee sa agency na nagbigay sa kanyang trabaho. Oh, siya, sige. Bukas, samahan mo ako para kunin yung pensyon ng lolo mo. Eh, mabuti nga at nasabi mo ngayon nang meron ka ng pambayad. Ay, salamat po, Lola. Sige, basta mag-aral kang mabuti, ha? Opo, Lola. Kung sakasakali, ay aakyat na naman kayo ng entablado, Lola. Eh, bakit? Masusungkit mo na naman ba ang first place? Siyempre po. Din sa lister kaya itong apo ninyo. Manag-mana ka talaga sa akin, apo. Matalino. Ay, mabuti na lamang at hindi ka nagmana sa ina mo. Paano kaya to? Natalo sa sugal yung pinadala ni Marlon na pera. Saan naman kaya kukuha ng pagkain namin? Alam pa man din ni Gina nagpadala si Marlon. Saan na naman kaya uutang nito? Hindi pa ako makautang kay Charmin dahil hindi ko pa nabayaran yung utang ko sa kanya. Mr. Alipio Baltasar? Tao po. Ha? May tumatawag sa pangalan ng biyanan ko. Teka nga, titignan ko. Mr. Alipio Baltasar, tao po. Ano po yun? Magandang araw sa iyo, miss. Hinahanap po si Mr. Alipio Baltasar. Ha? Ano? Teka, pamilyar ang mukha ng lalaki ito Para ito yung minsang nakausap. Wala ho dyan ang biyanan ko. Biyanan mo pala si Mr. Alipio Baltasar? Oo, umalis siya kaninang umaga. At hanggang ngayon, wala pa. Ganun ba? Sige, hihintayin ko na lang sila. O sige, ikaw ang bahala. Ang mabuti pa. Dito mo na lang siya hintayin sa loob ng bahay namin. Halika, tumuloy ka. Hindi kaya nakakaya? Hindi, halika na dito sa loob. Pasok ka. Baka mamaya, nandito na yon. Salamat naman kung ganun. Maupo ka. Siya nga pala. Bakit mo hinahanap si Mr. Alipio Baltasar? Kursunada ko kasi yung location ng pwesto na naroon sa gilid ng kalsada na pagmamayari nila. Oh, kursunada mo pala na rentahan ang pwesto namin sa harap. Ibig mong sabihin ikaw ang anak ni Mr. Alipio Baltasar na may-ari ng tindahan na yun? Parang ako na rin kasi ama siya ng asawa ko. Ganun ba? Mabuti pala kung ganun at sa inyong mag-asawa na ako makikipag-usap. Tungkol saan? Ang sabi kasi ng binan mo ay pag-aari nga ng anak niya at ikaw palang asawa ng anak niya. Oo. Nasaan nga palang asawa mo?
Gusto ko sana siyang makausap tungkol doon sa pwesto. Dahil gusto namin ng asawa ko na rentahan ang pwesto ninyo. Ano ka mo? May nakita kang lalaki na bisita ni Margo. Sino? Hindi ko kilala. Ayoko namang basta lamang lumapit. Baka kung anong isipin ni Margo. Alam mo naman ang ugali no. Ano naman kung lumapit ka? Bahay naman natin ang tinitirahan niya ah. Oo nga, pero hindi magandang tignan ang basta na lamang ako lalapit ng may kinakausap siyang tao. Malay mo, lalaki na pala yun eh. Lalo na ngayon, nakaalis na yung anak mo. Sinasamantala naman na nagpapapasok ng ibang tao dyan sa bahay nila. Lalaki pa. Ano ka ba naman? Baka marinig ka niya. Hindi pwede yung ginagawa niya. Gumagawa na yata siya ng milagro eh. At sa mismong bahay pa natin. Hindi pa nga natin alam kung ano talagang pakay ng lalaking yun kay Margo. Ano pa sana ang magiging pakay ng lalaking yon? Kundi ligawan si Margo. Ha? Hindi ba? Ang ibig mo bang sabihin, may posibilidad na manlalaki si Margo? Ha? Ba siya? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Walang asawa ko dito, nasa ibang bansa. Ganun ba? Kung walang asawa mo dito baka pwede nating pag-usapan. Ibig kong sabihin baka pwede mo akong pagrentahin sa tindahan ninyo. Bakit hindi ko kagad naisip na parentahan? Oo ba? Basta lang ba sa tamang halaga Walang problema. Kahit pa may advance at deposit, kaya ko. Sige. At para formal ang pag-uusapan natin, gagawa ko ng kasulatan na rerentahan mo ang pwesto ayon sa presyo na sasabihin ko. Okay, walang problema. Anong sinabi mo, Gina? Hindi ka pa rin nakapag-enroll? Wala raw pera si inay Kung walang perang inay mo, nagpadala na ako nung 1 linggo pa. Nagpadala kayo nung 1 linggo pa? Oo. Ano bang sabi ng nanay mo? Hindi pa bago magpapadala? Opo. Ang sabi niya nagbabayad daw kayo sa agency ng placement fee. Kaya wala kayong naipapadala. Anong nagbabayad sa placement fee sa agency sinasabi? Direct hiring kami. At employer ko lang ang gumastos. Pagpunta ko rito, wala akong binayarang placement fee. Paano po yun, Itay? Kailangan ko ulit mag-enroll para sa 2nd semester. Sige. Huwag kang mag-alala. Uutang na lamang ako sa mga katrabaho ko rito. Papadala ko sa'yo para makapa-enroll ka na sa 2nd semester. Ayan. Halos puno ng mga grocery items ang standing pinagawa natin. Oo nga. Halos maghapon lang natin nilagay ang mga paninda mo. Bigas na lang ang kulang. Bigas at mga gulay. At isda ang kulang. Talaga bang itutuloy mo ang plano mong pagtitinda ng isda at gulay? Oo naman. Ano bang masama sa isda at gulay? Diyan nga tayo kikita ng malaki. Bilib talaga ako sa'yo. Negosyante ka talaga. Oo naman. Mabuti nga at nakuha mo ang pisto na ito. Oo, basta para sa'yo. Wala akong hindi gagawin. Mahal na mahal kasi kita. Sweetheart, saka lang ako maniniwalang mahal mo nga ako kung titigilan mo na yung pambababae mo. Oo naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, wala akong ibang minamahal ng totoo. Kundi ikaw lang. At lahat bibigay ko sa'yo. Talagang ibibigay mo sa akin. Dahil kung hindi, lahat ng babae mo ay iiskandaluhin ko. Sa'yo ako umuwi at ikaw ang asawa ko. Walang makapagbabago nun. Tama na nga yung bula. Siya nga pala. Tuloy ba ang pagkakadestino mo sa Cebu? Oo. At kaya ko na rin madaling makuha ang pwesto na ito para may mapagdimagan ka habang wala ako. Iho! Iha! Mawalang galang na sa kanila. Oh, Mr. Alipio, kayo pala. Magandang araw po. Kumusta na po kayo? Mabuti naman. Ikaw si Mr. Alipio talaga, oo. Ang daling makalimot. Ako po si Sergio, yung minsan nagtanong sa inyo tungkol sa pwesto na to. Ay, oo nga, naalala na kita.
Pero bakit narito na kayo? Paano kayo nakapasok dito sa loob ng pwesto? Nakakandado ang pwestong to. Ang alam ko kasi ay hindi ako pumayag na magrenta ka dito. Hindi ba iyo? Opo dito. Hindi nga po kayo pumayag pero pumayag naman po ang inyong manugang na magrenta ako. Ano? Ano kaya to? Mag-exam na si Mimi. Pero wala akong pera. Naubos na yung padala ni Marlon. Baka makalata na yun na nagastos ko ang pinadala niyang pera. Ano kayang mabuti kong gawin? Bakit hindi ko naisip kaagad? Tama! Sa kanya ako kukuha ng pera. Tama! Sa kanya! Anong sabi mo, Apo? Aalis ang inay mo? Opo, kaya wala po kami kasama sa bahay. At saan daw pupunta? Sa Iloilo daw po. Ano? Iloilo? Anong gagawin niya sa Iloilo? Dadalawin daw niya ang mga kamag-anak namin doon. Hindi ko alam na taga Iloilo pala ang nanay mo. Kala ko sa kabilang probinsya lang. Sige, at matutulog ako dyan sa bahay ninyo pagkaalis ng inay mo. Ang ganda-ganda mo pa rin sa kabila ng edad mo. Napakaganda mo pa rin. Talaga? Oo. Bango mo pa. Oh, may kiliti ako dyan. Swerte naman ang asawa mo. Ikaw ang kanyang napangasawa. Titiligan ko ang tigang na lupa mo, Margo. Napakaganda mo talaga, Margo. Itay, magandang gabi po. Magandang gabi naman. Tuloy po kayo. Ay, wag na dahil mayroon lamang akong tatanungin sa'yo. Ano po yun? May nagre-renta na sa pwesto sa gilid ng karsada. Gusto nilang rentahan. Di pinarentahan ko. Sayang naman kung ganun lang na nakatiwangwang. Bakit ka nagdesisyon ng hindi mo man lang ipinaalam sa akin? Ang sabi sa akin nagkausap na raw kayo, kaya pumayag na rin ako. Nagkausap nga kami pero hindi ibig sabihin na pumayag na ako. Pero ikaw pumayag ka. Kaysa naman nakatiwangwang. O di mas mabuti na yung pinarentahan ko, kikita pa. At kahit pa paano may maibibigay akong baon ng mga apo ninyo nang hindi na humihingi sa inyo. Ang tanong ko ang sagutin mo. Bakit mo pinarentahan nang hindi mo ipinapaalam sa akin? Bakit niyo ako sinisita pagpayag kong rentahan ang pwestong yon? Hindi ba't pinagtutulakan pa ninyo si Marlon na pagpwestuhin niya yon para pagkakitaan? O yan, may nagre-renta na. Hindi yan ang punto ko. Ang ibig kong sabihin, bakit ka nagdesisyon nang hindi mo man lang ipinapaalam sa akin? Di ba, ipapamana niyo rin yan sa anak ninyo. At ako'y asawa ng anak ninyo. Wala ba akong karapatan na pakialaman ang pag-aari ng asawa ko, Itay? Oo, may karapatan ka sana. Kung kasal kayo ng anak ko. Kaso hindi pa kayo kasal ng anak ko, kaya solong pag-aari pa rin yan ng anak ko. At wala ka pa rin karapatan sa anumang pag-aari ng anak ko. Bakit ka kasi nakipag-usap sa mga yon nang hindi mo na sinasabi kay Itay? Sinabi kasi na pag-aari mo ang lupa at pwestong yon. Malay ko ba na nagsisinungaling ang lalaking yon? Tsaka, nandiyan na yan Nagre-renta naman. Wala namang problema. Bakit pa natin sila guguluhin? Hindi mo ko naiintindihan, Margo. Bakit ka pumayag gayong wala naman akong sinasabi sa'yo? Paano ako makapagdidesisyon? Nandyan ka sa ibang bansa. O di ako na ina ng mga anak mo ang nagdesisyon. Para naman yun sa mga anak mo Isa pa, sa'yo naman ang pwestong yun. Ibinigay na ni Itay. O bakit pa siya makikialam? Yan ka na naman Yung kontwiran mong baluktot. Dapat lamang na makialam si Inay at Itay. Dahil anak nila ako. Anak ka nga nila, pero may pamilya ka na. Kaso nga nasa pangalan pa rin nila Itay at Inay ang tindahan na yon. Pera nilang ginastos nila doon sa pagpapatayo. Wala ni isang kusing na ambag ko sa tindahan na yon. Kaya wala pa rin akong karapatan. Tama na. Narina Ano pang magagawa ko? Alam namang paaalisin ko sila.
Nakakontrata na ako sa kanila. Tingnan mo yan. Nagkipag-usap ka. Nagkipagkontrata ka ng hindi mo man lang sinasabi kina inay. Oo na! Kasalanan ko na, oo na! Ano pa? Sige, sabihin mo na! Para sa anak mo naman ang kikitain ng pwesto na yon. Ano pang pinagpuputok ng butsi mo? Siya nga pala. Saan ka ba nagpunta nung isang araw? Ha? Huwag kang magsisinungaling dahil nakapagsumbong sa akin yung anak mo. Ano? Talo na naman ako. Ano ba to? Nanalo na ako kanina. Nabawi ulit nila. Ano ba yan, Marco? Hindi mo yata araw ngayon. Oo nga eh. Papaano kaya to? Check na magugutom kami ng mga anak ko kung hindi ako makakabawi. Problema ba yon? Di tumaya ka ulit. Wala na nga akong pantaya. No problem. Pahihiramin kita kung gusto mo. Talaga? Pahihiramin mo ako? Oo naman. Basta, tulad ng dati, 10% ang interes. Oo. Basta mapautang mo ako ngayon. Baka sakaling makabawi ako. Sige na, akin na. Lolo, hindi po kami kumakain. Binili ko ng pagkain namin yung pamasahe ko kanina eh. Kaya ako nakalis. May klase pa ako pero hindi ako nakapasok. Dahil wala akong pamasahe. Humihingi ako kay inay pero sinabing hindi pa nagpadala ang itay. Ano? Hanggang ngayon ba hindi pa rin nagpapadala ang itay mo? Ano ba naman ang itay mo? Kung kailan nasa abroad saka naman yata naging irresponsable. Bakit nagsabi ng Kuya Boying mo, nagpapadala na raw ng pera ang daddy mo? Ewan ko. Basta sabi ng inay, wala pa daw pinapadalang pera ang tatay ko. Oh, nandiyan na pala si Ate Gina. Oh, andyan na pala ang Ate Gina mo. Siyang nagsabi sa akin na nakapagpadala ng daddy mo. Lolo? Ano ito? Meeting di avance? Huwag mo nga gawin biro ang pag-uusap namin ni Lolo. Ano nga ang pinag-uusapan ninyo? Ito kasing kapatid mo, hindi pa raw kumakain. Kaya tinanong ko kung bakit. Sabi, wala raw kayong bigas. Ano ho? Wala tayong bigas sa bahay? Ha? Wala nga, kaya nandito ako kina Lolo para makikain. Ay, naku. Oh, ang lalim namang buntong hininga yan. Tama nga yata ang hinala ko Anong hinala? Na nagkakasos ni inay para sa kanyang sarili ang mga perang pinapadala ni itay. Ha? Ano? Sinisingil ako ni Sheila sa pinautang sa akin na branded na bestida at bag. Saan kaya ako kukuha ng pambayad ko sa kanya? Nasa kalagitnaan ng parang buwan. Malayo pang petsa ng pagpapadala ng pera ni Marlon. Mabuti na lang sana kung nandito si Sergio at hindi ako mamroblema. Paano kaya to? Tama! Ang renta ng pwesto. Bakit hindi ko kaagad naisip yun? Tama, doon ako pupunta. Magpapakilala na lamang ako sa kung sino mang madadatnan kong nagbabantay ng pwesto niya para makakuha ako kahit 3,000 piso lang. Nandito na ako sa tindahan. Wala yatang tawa. Teka nga, tatawag ko. Tao po! Tao po! Ano po yon? Anong bibilin ninyo? Kunwari, tatanungin ko si Sergio. Si Sergio, yung may-ari ng tindahan na to. Nandito ba siya? Asawa ko si Sergio. Bakit? Anong kailangan mo sa asawa ko? Ha? Ikaw? Ikaw ang asawa ni Sergio? Anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin, mangungutang ka na naman. Ha? Kwan. Bakit mo pala hinahanap ang asawa ko? Utangan mo rin ba siya? Ikaw pala ang asawa ni Sergio. Ako nga. Bakit mo hinahanap ang asawa ko? Isa ka rin ba sa mga babae ng asawa ko? Para sabihin ko sa'yo, hindi lamang iisa o dadalawa ang kabit ng asawa ko. Marami kayo. Inaakusahan mo ba akong babae ng asawa mo? May ebidensya ka ba? Baka hindi manda kita sa ginagawang mo yan.
Sinisira mo ang karangalan ko! Bakit? May karangalan ka pa ba? Utang mo ang lahat ng sulok ng lugar na ito eh. Wala dito ang asawa ko. Ah, ganon. Ano kaya kung paaalisin kita ngayon sa pwestong ito? At sino ka? Para paalisin ako? Ako lang naman ang may-ari ng pwestong ito na nirerentahan mo! Ha? Oh, natulala ka? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. O Apo, bakit nandito ka pa? Hindi ka pa ba papasok sa school? Baka maapektuhan ng grades mo dyan. At hindi mo masungkit yung inaasam-asam mong medalya. Ay, hinihintay ko po si inay. Kailangan kong pumunta sa computer shop para gumawa ng project ko. Wala pa Bakit mo pa hihintayin ng mami mo Hindi naman marunong sa computer ang mami mo. Kailangan ko po ng pera para sa computer rental. Ganun ba? May pera ako dito. Kaya huwag mo nang hintayin ng mami mo. Sayang lang ang oras mo. Talaga po? Naku, ang bait talaga ng lolo ko. Kaya nga, love na love kita, lolo The best ka talaga. Oo na. Binola mo na naman ako, Apo. Ito na ang pera. Kunin mo na at nang magawa mo na ang project mo. Salamat po, lolo. Oh, ikaw palang may-ari ng pwestong ito. Pwes, bayaran mo ang utang mo sa akin. Ngayon din. Ha? Oh, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Ibigay mo na sa akin ang bayad ng utang mo. Ang yabang mo! Umalis ka ngayon din sa pwestong ito! Ah, ganun. Ito bang pinagmamalaki mo? Ang bulok mong pwesto? Para sabihin ko sa'yo, marami na akong pag-aari at mas maluluwang pa kaysa sa masikip mong pwestong ito. Wala na dang maraming satsat. Umalis ka ngayon din sa pwestong ito. Okay, aalis ako. Pero, bayaran mo muna sa akin ang personal mong utang sa akin. At baka nakakalimutan mo, may advance at deposit kami sa pwestong ito. At gusto ko ring ipaalala sa'yo na nakapirma ka sa kontrata. Kaya pwede kitang idemanda ng breach of contract. Ano ba itong nabalitaan ko na inaway mo raw ang nangungupahan sa pwesto? Paano man kasi? Ang yabang-yabang niya. Kahit na, hindi mo na sana pinatulan. Siya nga pala, ipinapaalala pala ng anak mo ang pangmatrikula niya. Ho? Naku, oo nga pala. Ang matrikula ng anak ko. Nawala tuloy sa isip ko dahil sa babaeng yun. Ibigay mo na sa akin yung sinasabi niyang pangmatrikula niya kung aalis ka. At ako na lang ang magbibigay. Ako na lang ang mag-aabot sa kanya. Total, hindi naman ako aalis. Kailangan makausap ko si Seryo mamayang gabi. Anong pag-uusapan natin? Magmomotel na naman ba tayo? Asawa mo pala si Charming. Oo. Naikwento niya sa akin ang pag-aaway ninyong dalawa. Alam mo na pala, napahiya ako Napakataray pala ng asawa mo. Oo. Na-spell kasi yun sa akin siya nga pala. Ano nga palang sasabihin mo? Baka kasi tayo makita ng asawa ko Ma-outside ako lang muna naman ako. Pero kung maliban sa pwesto mo ang pag-uusapan natin, pwede nating pag-usapan sa hotel. Ikaw lang ba ang ma-outside ako, Lambo? Siyempre ako din. Dahil baka may makakita sa akin dito. Seloso din ang asawa ko Ang ibig mo bang sabihin, hindi na mauulit ang nangyari sa atin ng isang araw? Alam mo, napakatapang ng asawa mo. Pwesto lang pinag-uusapan namin sinabi ng idemanda ko. Ano kaya kung sangkot ka na? Isa pa, hindi lang naman ikaw ang may asawa Ako man. Nagkataon lang naman na nangangailangan ako ng pera ng araw na yun. Okay, padali lang naman akong kausap Anong gusto mo? Pera na naman? Oo kailangan kasi ng anak ko ang pan-tuition niya. Wala akong maibigay sa kanya. Pero paano yun? Bali 2 buwan ang binayaran ko sa renta. 1 month deposit and 1 month advance. Kung sasabihin mag-a-advance ka ulit,
Magtataka ng asawa ko niyan. Oo na, sige na. Gawin mo ng 4 na buwan ang bayaran mo sa rental. Total, napapansin kong malakas ang kita mo sa pwesto ko. Sige, pero tulad ng dati, pipirmin ka sa lahat ng ibinibigay ko sa'yo. Oo, walang problema. At wag mo nang banggitin sa asawa mo. Baka lalo akong tatarayan nun. Okay, no problem. Hinahanap ninyo ang padala ng anak ninyo? O ito, bumili ako ng ref at yung aircon. Mahal ang mga yan. Bakit ka pa bumili ng mga yan? Nag-aaral pang mga anak mo. Yan ang hirap sa'yo maluho ka. Itay, luho ba yung ref? Mas gugustuhin nyo ba ang masiraan kami ng pagkain at itatapon na lang? Maganda nga yung naisip ko Makakatibig kami sa pagkain. Para yung hindi namin mauubos, ilalagay ko na lang sa ref. Ang aircon, hindi ba luho yan? Itay, pinagpapawisan ng mga anak ko sa gabi. Kung nagkasakit ako, napawisan kami. Hindi ba't mas malaki ang gagastusin natin sa ospital? May electric fan naman bakit hindi ka na lang mag-electric fan? Kahit pa paano makakatipid ka pa sa konsumo ng kuryente. Bakit kasi hanggang ngayon, pinapakialaman niyo pa rin kami? Eto nga, hiwalay na tayo ng tirahan. Nandyan pa rin kayo nakikialam. Hiwalay nga kayo ng tirahan, pero nakikita ko naman kung paano mulustayin ang perang pinaghihirapan ng anak ko. May asawa na ho ang anak ninyo. May pamilya na ho siya. Bakit kasi pinapakialaman niyo pa rin hanggang ngayon? Kung matino ka sana na ina sa mga apo ko, hindi ako makikialam. Pwede ho ba, Itay? Tigilan niyo na kami. May asawa na yung tao. Ba't ang lakas ng loob mong pagsabihan ako ng ganyan? Paano naman kasi? Simulat sa pool nang magkasama kami ng anak ninyo, lagi na lamang kayong nakikialam. Mahal ko ang anak ko. At anumang sakit na daramdamin ng anak ko ay dobleng sakit yun para sa akin. Kaya dapat lamang na pakikialaman ko siya. Lalo't ikaw pa ang babaeng pinakikisamahan niya. Dalawang buwan ang pension ninyo ang utang ng mga anak ko sa inyo, Itay. Oo. Pambili ko sana ng gamot ko yun. Kaso, kinailangan ng anak mong si Mimi dahil pinalabas ng classroom habang nag-i-exam dahil walang permit. Pinalabas ng classroom si Mimi dahil walang permit, hindi nagbayad? Oo. Pero pinag-exam din kinabukasan dahil nakabayad nga ng tuition fee niya. Naawa ko sa kanya. At isa pa, matalino ang anak mong yon. Kaya ibinigay ko yung natanggap kong pensyon para sa matrikula niya. Bakit kasi bihira kang magpadala ng pera sa kanila? Itay, buwan-buwan ako nagpapadala ng pera kay Marco para sa tuition fee at pagkain ng mga apo ninyo. Nagkakautang na rin ako sa mga kasamang ko dito sa trabaho. Dahil mayat-mayat, tumatawag ang anak ko. Kung gano'n, kausapin mong asawa mo dahil nalululong na siya sa sugal. Nagkausap kami kanina ni Mimi. Nangutang naman daw siya kay Lolo ng pang-tuition fee niya. Saan po ba ang padala ni Itay? Huwag ninyong sabihin hindi pa nagpapadala ang Itay. Siya mismo ang nagsabi sa akin na magpapadala siya sa araw na ito. Ha? Oo, anak. Sa katunayan nga kukunin ko ngayon ang padala ng tatay mo. Hindi naman pwedeng mag-pro-promissory note siya ulit dahil finals na nila. Oo nga Tingnan mo, nakabihis na ako. Kukunin ko na ngayon ang padala ng tatay mo. Ano ka ba? Siguraduhin nyo lang na may ibibigay nyo kay Mimi ang padala ni Itay. Huwag ka mamaya may makapagsabi na ipinatalo ninyo sa sugal. Sino ba kasi ang nagsasabing pinapatalo ka sa sugal ang padala ng tatay ninyo? Tingnan mo nga ang loob ng bahay. Hindi ba't kompleto tayo ng appliances? Yung kwarto nyo, may aircon. Sino ba sa aming magkakapatid ang nagsabing bumili kayo ng aircon? Minamasama niyo pala ang ginagawa ko. Sa halip na magpasalamat kayo sa akin dahil ginagawa kong lahat para komportable ang buhay ninyo, nagrereklamo pa kayo! Hindi naman sa nagrereklamo kami, Inay. Ang sa amin lamang ay alamin niyo kung ano ang priority sa bahay nito. May aircon nga kami, pero kumakalam naman ang sikmura naming magkakapatid. Naka 74 inches nga kami ng TV, pero
Wala namang pangmatrikula si Mimi at Marjorie. At pati mga nakakabata kong kapatid ay walang baon sa eskwela. Ano yun? Anong klaseng komportableng buhay ang sinasabi ninyo? Ang sabihin nyo ay buhay na miserable. Ano? 1 taon mo na naman kukunin ang upo ng pwesto? Oo. Eh, ano kasing ginagawa ng asawa mo? Bakit hanggang ngayon ba hindi pa rin nagpapadala ang asawa mo? Oo. Nambababae na yata ang mukong na yun eh. Kaya't hindi nakapagpapadala sa amin. Sige, papayag ako. Pero, kailangan pumirma ka na. Ha? Pipirma ako sa perang ibibigay mo sa akin. O sige, papayag ako. Para walang problema. Ang gusto kong pipirmahan mo ay deklarasyon mo na nakuha mo na ang 2 taon na renta ng pwesto. Oo, pipirma na ako. Huwag kang mag-alala. Uy, igatin yung sapatos mo ah. Branded at yung pinakamamahal pa na brand ang binili mo. Mura lang yan. Eh, magkano ang bili mo yan? 35,000 pesos lang naman. Ha? 35,000 pesos? Eh, mabibili lang ba ng 5,000 pesos sa bag na ito? Tingnan mo nga mabuti kung anong brand ito. Mamahalin talaga. Eh, pangarap ko kung magkaroon ng ganyang klaseng bag. Siyempre naman. Ako pa. Oh, ano pang ginagawa mo kung ganon? Halika na sa loob. At malakihan ang taya ngayon. Halika na! Mami, magbabayad na pala ang kapatid ko ng matrikula niya. Iwan na ninyo ang pera at ibibigay ko na lamang sa kanya paggising niya bukas. Matrikula na naman? Abay, kailan lang ako nagbigay sa'yo ng pang-matrikula ng kapatid mo ah? Si Marjorie yun. Yung ngayon ay si Ella. Magpa-finance exam na raw sila bukas na. Ano? Bukas na ang exam nila? Opo. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Paano ko masasabi sa inyo? Eh, lagi kayong wala dito sa bahay. Kaya iwan na ninyo sa akin ang pang-matrikula niya. Baka maipatalo na naman ninyo sa sugal. Marlon, nandito ka na? Umuwi ka na pala. Eh, bakit hindi mo man sinabi sa akin para nasalubong kita? Walang hiya ka. Lumayas ka sa pamamahay ko ngayon. Lumayas ka! Marlon, ano ginagawa mo? Bakit mo tinatapon ang mga damit ko sa labas? Ang kapal ng mukha mo. May mukha ka pang titira sa bahay ko sa kabila ng pagtataksin mo sa akin. Marlon? Natanggap ko ng paglulustay mo sa pera ko. Sa mga luho mo! Tinanggap ko lahat yan dahil mahal ko kayo ng pamilya ko. Ang hindi ko matanggap, ang panlalalaki mo. Taksil ka. Kaya lumayas ka sa pamamahay ko. Ngayon din! Marlon, mawa ka. Wala akong pupuntahan. Marlon, patawarin mo na ako. Hindi ko kailangan ng taksil na asawa. Hindi ka kailangan ng mga anak ko. Kaya lumayas ka na. Dahil makasarili ka. Lumayas ka na sa pamamahay ko! Patawarin mo ako, Marlon. Patawarin mo ako. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.